Uy mga kabusing, surprise! Wala muna si Boss Yuri ngayon. Huwag kayong magpapanik, hindi naman siya nawawala. Busy lang sa pagiging pogi, sa pag-aaral. Kaya ako muna ang inyong tagapagsalita, tagagulo sa araw na to. Ganito nga namin sinimulan ang araw namin dito sa bukid. At dahil nga may order sa amin na kasoy, tara, ipapakita namin sa inyo kung paano magluto ng buto ng kasoy. Bali binilad nga muna namin ng ilang araw yan para maalis o mabawasan ng dagta. Kapag nandito nga kami sa bukid, ito yung pinagkakaabalahan namin ni Yuri. Bali nagtatanim-tanim kami ng mga gulay-gulay. O siya maibalik na nga natin dito sa pagluluto natin ng kasoy. Bali hinanda na nga natin tong paglulutuan natin. Buti na lang may mga natira tayong hollow block dito sa bukid na siyang magamit natin sa paggawa ng ating kalan. At ayan nga si Yuri, sinisit up niya na yung kalan natin. At sinusukat niya na nga yung ginawa niyang lata kung magkakasya nga ba. Nakapagkahoy na rin si Yuri dyan, Boy Scout na Boy Scout. At ito nga kasama nga din pala natin si Diwang, taga-set up siya ng upuan natin. At dala na nga natin yung first batch na lulutuin natin na kasoy. Sinisimulan na nga din ni Yuri na magpadingas dito. At dahil nakapagpadingas na rin, magsasangag na tayo ng kasoy. Gamit lamang ang kahoy at ang lata, ganito ito ginagawa o niluluto. At ayun nga, ibinubuhos na ni Yuri ang ating unang batch ng kasoy. Kada batch na ibinubuhos dyan, merong 100 pieces na buto. Madali lang naman magluto ng kasoy, aalagaan mo lang sa paghahalo gamit ang mahabang buho. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin ng mahabang buho? Upang hindi tayo matalsikan ng dagta. Yung kasi yung purpose ng buho, kaya kailangan natin ng mahaba. Kasi once na matalsikan ka ng dagta, magkakaroon ka ng paso. Paso na hindi mo inaakala. Aroy, masakit yun. Kapag ganito na at may lumalabas na usok, ito na yung hudyat na lumalabas na yung dagta galing sa buto ng kasoy. At saka dapat haluin ng haluin para hindi masunog. Para siguradong maganda yung paghaluto niya. Magtitiis nga lang talaga tayo sa init ng apoy. Tapos yung usok na dumadampi sa ating mata ay sobrang hapde. At ayan na nga, lumalakas na ang usok. Ibig sabihin lahat ng buto ay nagsisipaglabasan na yung mga dagta nila. Napansin nyo ba automatic na magkakaroon ng apoy doon sa ibabaw? Dahil kasi sa dagta ng kasoy yan. Diba tama ako? Aroy. Pagkalipas ng ilang minuto ay na lumakas na yung apoy. Ibig sabihin nagsipaglabasan na yung oil. Yun nga yung sinasabi kong dagta niya. Kapag ganyan nakalakas yung apoy, hanguin na natin siya. Hayaan na lang natin yung apoy sa ibabaw na magluluto sa kanya. Pero dapat hahalo-haluin natin siya para hindi talaga masunog yung mga buto. Kasi kapag hindi mo hinalo yan, masusunog yan, mananaksit yung buto, magiging uling. Hanggang sa wala ka na mapakinabangan. Pag pawala yung apoy at usok na lang, pwede na natin siyang itaob. Ibig sabihin yan, luto na yung buto ng kasoy natin. At kapag may nakita ka pang nag-aapoy o kaya nagbabaga na buto, pwede mo siyang hagisan o kaya tabunan ng lupa. Ito kasi yung magsisilbing pamatay para sa mga nagbabaga o kaya nag-aapoy pa na buto. Pag kasi pinabayaan mo yung buto na may baga, ay mananaksit yung buto mo, wala ka ng maano mapukpok. At ito na nga, isasalang na nga ni Yuri itong pangalawang batch ng kasoy natin. Kada salang natin meron tayong 100 na buto na nilalagay. Kasi kapag nag 200 na buto tayo, ay sigurado hindi maluluto lahat, meron pang hilaw-hilaw. Ayan, same process pa rin tayo, hinahalo pa rin siya ni Yuri. Kapag pala naghahalo tayo, dapat mahaba yung buo o kaya malayo tayo para maiwasan na matalsikan tayo ng dagta. At ito na nga yung una naming naluto. Bali, inahon na namin at nilagay na namin sa balde. Bali, meron tayong 800 na buto na lulutuin. Bali, order nga sa atin yan. Sa oras na yan, nakaka 100 na buto pa lang tayo mga kabusing. At ayan nga si Yuri, ini-enjoy yung pagluto. Sumasayaw-sayaw pa nga. Pero gaya nga sinabi ko, dapat hindi tayo malapit doon sa mismong niluluto natin kasi matatalsikan tayo ng dagta. Yun yung sinasabi nilang mantika ng kasoy. Nakapaglalagyan ka o kaya napahidan ka, ay nako, ang hapdinan. Dahil nga lumalakas na yung apoy, pinalitan ko na si Boss Yuri maghalo dyan. Kapag ganyan, may mga pumuputok-putok na yan, kaya iwas-iwas tayo dyan para hindi tayo mapasok. At ayun nga mga kabusing, same process pa rin tayo. Hahanguin natin at pababayaan natin yung apoy sa ibabaw ang magluluto sa kanya. Tapos sa alagaan natin syempre sa halo. Nagbibilang na nga si Diyong dyan para sa sunod na batch. At ayun nga, mapapalaban talaga siya sa mat. At isinalang na nga ni Boss Yuri itong mahiwagang lutuan natin. At ready na nga tayo sa pangatlong batch ng lulutuin natin. Ano yun mga kabusing, fast forward na natin para mabilis. Dahil alas 12 naman ng halian muna tayo mga kabusing. Bumalik ka muna tayo dito sa Kubo para kumain. Nagugutom na kasi yung mga kasama natin. Tsaka kanina pa rin tayo tinatawag ni nanay para kumain na. Oo nga pala mga kabusing, bali late na pala itong video natin. Ito yung month na wala pang ulan. Halos mainit pa talaga. Natin si nanay dyan na naglilinis ng isda. Bali pang hapunan natin nila yan. Tapos hindi pa. Di pa, 1-3 pa lang nakakaluto namin. Andiyan si Ate Mana. Nagutom na tayo mga kabosing. Kain na. Ito mo yan. Pagkatapos ng ating kumain, dumiretso na tayo dito. Bali, wala pa yatang kalahati yung naluluto natin na kasoy. At ayan nga, kung makikita nyo, nandyan sila nanay, nandyan si Hana. Tutulong nga daw sila magpitpit ng kasoy para mapabilis.
Pakit ka ng mukha. At ito na nga yung mga naluto natin mga kabusing. Magsisimula na nga magpitpit sila nanay ng kasoy. Baka daw kasi maabutan kami ng dilim tapos i-deliver pa namin mamaya. Fast forward natin mga kabusing, baka maabutan pa tayo ng dilim. Hehehe. Ay, nagluluto kami ng kasoy. Nagluto kami ng kasoy. Kahirapan. Dami-dami. At ayun nga mga kabusing, tapos na tayo magsangag ng kasoy. Bali, pupukan na. Mga kabosing, let's go. Pitpitan na. 100. Gano yan? 100. Ito gagi. Oy. Ito. Oh! Paano yan mga kabusing? Hanggang dito na lang. Salamat. Bye!